Okay, good day. So, bakit nga ba meron kayong ganitong subject, no? Organization and Management Concept in IT. Syempre, as a student, lahat naman siguro kayo, no? Syempre, gusto makapagtapos, di ba? So, darating at darating yung time na matatapos ninyo itong sinimulan ninyo, no? Basta hindi kayo susuko, 'di ba? So, isang taon na lang, no? So, next year, matatapos na kayo. Then, after graduation, ano nga ba yung mga mangyayari sa inyo? Syempre, no? Iisipin nyo na, no? Magkaroon ng magandang trabaho, maayos na trabaho, no? At syempre, yung may malaking kita, no? At isa sa trabaho na pwede ninyong pasukan ay yung pagiging programmer. Okay? And ano muna yung mga pagdadaanan ninyo, di ba? Bago kayo makapasok ng trabaho, di ba? Syempre, hahanap kayo ng hiring, no? Magpapasa kayo ng resume, di ba? Tapos, tatawagan na lang kayo, no? Then, pag natawagan kayo, di ba, magkakaroon ng interview, di ba? Syempre, gagalingan ninyo sa interview para ma-hire kayo, di ba? So, sasabihin nung nag-interview, you're hired, no? So, pasok ka na, 'di ba? May trabaho ka na, no? So, ngayon, nakapasok na kayo, 'di ba? Ayan, nag-enjoy na kayo dyan sa trabaho, no? Pero actually, pag nag start medyo mahirap talaga, 'di ba? Kahit saan naman eh. Kapag bago sa inyo, hindi agad komportable ka, no? Mahihirapan ka talaga sa umpisa. Ayan. Pero syempre, gagawin natin yung best natin, no? Ayan, aaralin natin lahat, di ba? Doon sa trabaho na pinili natin para tumagal tayo, no? Ngayon, tumagal na kayo, di ba? After 5 years, ano ba yung mga pwede pang mangyari, di ba? Syempre, pwede tayong ma-promote, no? Ah, Syempre, pag na-promote tayo, tataas din yung sahod, no? So, pwedeng, ayan, pwede kayong maging IT manager, di ba? So, possible, may sahod kayong 150,000 per month, no? Lalo na kung maganda yung kumpanya, di ba? Ngayon, syempre, uy, 150,000, no? Laking sahod, di ba? Papaisip ka ngayon, anong gagawin mo dyan, di ba? Pero syempre, yung promotion na yan, no? Di ba? May kaakibat yan na responsibilidad, no? So, hindi yan yung pakuya-kuyakoy ka lang dyan sa dagat, no? So, iisipin mo, yan, di ba? Ano ba yung kailangan gawin sa organization? Ano ba yung kailangan gawin sa management, no? Paano magplano, di ba? Ano yung mga strategies na gagawin? Ano yung mga dapat aralin, no? Marami, no? Bilang IT manager, marami kang gagawin, no? So in short, 'di ba? Stress, no? So yung 150,000, no? May kaakibat siya na responsibilidad, no? So may stress, no? Pero okay lang, 'di ba? At least well compensated ka, no? Bayad ka kahit na marami kang tinatrabaho. Saka yung stress na yan, no, maiiwasan yan kung alam natin, okay, yung goals and objective, no, ng management or ng isang organization. Okay? Or alam natin yung goals and objectives natin as an IT manager, no? So, syempre, una na dyan, no, dapat alam nyo yung ginagawa ninyo, no? Or yun dun sa hawak ng inyong department, 'di ba? Nauunawaan ninyo ano ba yung responsibilities, no, or yung ginagawa, no? Pwede pa diyan, dapat alam ninyo yung iba't ibang klase ng leadership, okay?
Kayo rin, dapat paunawa ninyo anong klase kayong leader, 'di ba? Kung magiging manager kayo, mas maganda kasi kilala kayo nung tao, 'di ba? Ano pa? Number three, dapat alam ninyo yung levels ng management, no? Or yung hierarchy, yung pagkakasunod-sunod, di ba? So, ito mga ito, yan din yung aaralin natin para at least ready kayo pagdating sa kumpanya, di ba? Pagpasok ninyo sa kumpanya, ready na kayo kasi may knowledge na kayo, di ba? Ayan. So, ano pa? Number four, di ba? Understand the management skills, di ba? Sabi nga, you cannot give what you do not have. No? So, dapat alam natin yung mga skills na kailangan natin. Okay? Then, sa kumpanya, may mga uh, principles, di ba? Or may mga steps na sinusunod, no? Pagdating sa paggawa ng isang bagay, or paggawa ng isang decision. Okay? Isa yan sa mga aaralin natin. Number six, no? Dapat alam natin yung structure, no? May pagkakasunod-sunod. Hindi pwedeng may kanya-kanyang ginagawa, no? Alam natin dapat yung organizational or structure. Okay? Number seven, ito mga kumpanya may sinusunod diyan na mga paniniwala. Ano ba yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin? Okay? Isa yan sa aralin natin. Number 8, uh, explain the guidelines for organizing, no, IT projects or teams. 'Di ba? So dapat nauunawaan ng mga employees or ng mga subordinate mo, 'di ba? Ano ba para saan ba yung event na 'to? Para saan ba yung project na ito, no? Ano ba yung dapat ninyong gawin? Okay? So may mga guidelines tayong dapat na sundin. Okay? Number 9, 'di ba? Ah, aaralin din natin yung different forms, no, ng organizational structure, no, and paano natin ito maa-apply, no, sa IT project management, no. So, bago kayo graduate, 'di ba? Ito yung mga kailangan nating alamin. Okay? Ayan. Pero syempre, simulan natin. Ano ba yung mga nakapaloob, okay, sa isang organization? So, meron tayong tinatawag na management. Okay? So, pag sinabi nating management, hindi lang yan tumatakbo sa isang bagay, no? So, maraming involved sa management. Okay? So, para mas maunawaan, pag sinabing management, meron niyang objectives, okay, na kailangan magampanan or ma-achieve. Siyempre, through the help of people and other resources, no? So, may nagtutulong-tulungan para ma-achieve yung objectives, okay? Sa isang pag sinabi nating management, okay? Then meron din namang sinasabing IT management, okay? Pag sinabi naman nating IT management, ginagamit naman natin yung IT resources, okay? So may IT resources para dun sa mga needs natin, no, sa mga priorities or para ma-meet yung objectives ng isang organization. Okay? So, ang focus nito ay ah, makagawa, no, ng information systems. Okay? Na makakatulong natin para ma-operate, 'di ba, yung mga kailangan natin efficiently. Okay, no? Pag sinabi natin efficient, nagagawa ng maayos yung mga trabaho nang walang nasasayang na oras, no? Or walang nasasayang na resources. Okay? So ano ba yung example? Sige, bigay tayo ng example ng IT management. Halimbawa sa school, no? Meron tayong tinatawag na enrollment system. Okay, so gumagamit tayo niyan, 'di ba? Ang role ng IT management, no, huwag hayaang mag-lag, 'di ba? Yung system dapat mabilis mag-load yung mga data, saka walang error, 'di ba?
Saka ang IT management hindi lang siya tungkol doon ha sa mga technology, no? Para rin ito sa mga taong gumagamit, no? So ang goal niya, gawing mas madali yung trabaho ng user, parang sa inyo, 'di ba, gumagawa kayo ng system para mas mapadali yung trabaho ng mga end user, mapabilis yung workflow, mabawasan yung manual work, yung mano-mano, 'di ba? Saka mapabuti yung productivity. Okay? So yun yung role ng IT management. Okay? So may quote dito, 'di ba? Si Steve Jobs. Ayan. So sabi natin, 'di ba? So hindi lang siya tungkol sa technology para rin sa mga taong gumagamit. Okay? Isa sa hinangaan pagdating sa pag-manage ng organization ay si Steve Jobs, no? Naniniwala siya na yung way to enhance, no, yung organizational productivity ay gawin, no, yung mga empleyado niya na consistent na natututo, no, para mas maging better. Okay? Pag ang pinopromote niya, no, ay yung matuto yung kanya mga tao, no, or yung kanya mga empleyado, no, mas maging better. Siyempre, pagka nag-grow sa isang kumpanya, 'di ba, yung mga tao ay may growth din dun sa kabuuan, 'di ba? Ayan, so sabi nga, 'di ba, 'wag tayong magsawang matuto, no? Kasi para maabot natin yung mga gusto natin, 'di ba? Saka yung mga pangarap natin. Okay? At hindi ibig sabihin na hindi tayo gano'n kagalingan, no? Hindi tayo gano'n katalino, no? Mawawalan tayo ng pag-asa, 'di ba? Sabi nga ni Bill Gates, I chose a lazy person, no? Yung mga tamad, 'di ba? To do hard job because a lazy person will find an easy way to do it. Totoo, 'di ba? Minsan sa sobrang katamaran, 'di ba? Gusto natin mapadali yung ginagawa natin. Pero at least nagagawa natin siya, no? So yun siya, no? At ang tinutukoy lang natin, kailangan may diskarte, no? Okay? O ano pa? Ano pa yung nakapaloob sa IT management? Okay? So sabi, ang IT, no, or ang information technology, no, hindi na lang daw dapat siya support. Okay? Dapat kasama na siya sa pinaka-core, no, or yung pinaka-plano ng organization. Totoo naman, 'di ba? Napakabilis na ng pag-evolve ng technology ngayon, no? So dati daw ang IT, no, parang mag-aayos lang ng computer, ng system, pero ngayon nakakatulong na siya pagdating sa pagdedesisyon, no? Or sa growth, sa innovation, 'di ba? Ng kumpanya. Halimbawa na lang, online selling, 'di ba? Ah, part ng IT 'yan, 'di ba? So mas napapadali yung pagbebenta, 'di ba? Digital payments, napapadali din yung pagbayad natin, 'di ba? Meron din tayong tinatawag na data analytics, no, para sa decision, okay, decision making. Okay? So, napakahalaga na, okay, ng technology ngayon. Okay?